Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kasama natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. Pahuhusay ng mga artista, mga nagwagwapuhang, mga kalalakihan ng ating mga bisita ngayong hapon. Naitay Kapuso, please welcome Mike Tan, Martin Del Rosario, Kokoy De Santos. Ang mga bituin ng House of Lies. Hi, Mike. Magandang hapon and Happy New Year. Maraming salamat. Please, welcome to the program. Kumusta? Okay naman. Kumusta? Happy New Martin? Year. Okay naman, Tito Boy. Okay naman. Tumahimik. Okay naman. Yes, okay naman. Kokoy, Okay na okay, Tito Boy. Okay na Maganda okay. ang pasok ng Bakit bagong dalawang taon. okay? Okay kasi nandito ako ngayon sa Fast Talk ulit. Namiss ko dito. Ikaw? Mike, how are you? Ayun din, okay naman po. Busy kami ngayon sa taping ng House of Lies. So, nagtutuloy-tuloy na ulit yung taping. Lalong tumitindi ang bawat eksena. Actually, ngayon pinag-uusapan namin kanina, uy, bukas ospital tayo, ang bibigat na. January 19 ay magiging kapitbahay natin po ang House of Lies. Mapapanood niyo po ang House of Lies pagkatapos Fast Talk. Kaya kayo ang aming bagong neighbor. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin sa time. Mike, sorry ha. Meron lang ako talagang sasabihin sa iyo. And I feel this is the right time to say this. Many, many years ago, nasa kabila pa ako, we had a chance encounter. Mahirap kasi mag-kim-kim, but it's New Year. Sabi ko nga, pangako ko, I'd be very honest to Mike. We had some sort of a misunderstanding. I don't know if you remember this. We were in a place, parang may nagsabi sa akin that you didn't like me, and etc. It started there. Pagkatapos, parang nagkaroon ng altercation. Grupo mo, tapos nasa isang grupo kami. Ayan, naayos naman. But I'd like to apologize. I'm sorry. You know what, Tito Boy? I'm really sorry to be. Nasa game na ba tayo? Ito na ba yung game? Hindi, I'd just like to apologize. Yeah, okay. Apology accepted, Tito Boy. You know what? I'm really sorry din kung may nasabi ako na hindi ko alam. To be honest, baka bata pa ako. How many years ago yun? I don't know. Oo nga, may mga nangyayari talaga. Lahat natin pinagdadaanan yan. It's a lie. Sabi ko! Hindi na to! Sorry, Mike. Okay lang, Tito Boy. No, I just wanted to set up dahil ang inyong palabas ay House of Lies. Yeah. Ako patola ako, nakikinig ako. Kala ko totoo. Paniwala ko eh. Yeah. Naniwala ka? Medyo na-visualize ko na. Parang sabi ko, nasan kaya silang inuman? Una naman, hindi naman ako lumalabas. Hindi rin naman yata ito palalabas. Biro lamang po yun. Wala ko nangyari. Para klaro lang. Sorry, Mike. I had to joke. Because you're doing House of Lies. Yes, Tito Boy. January 19, mag-uumpisa na ito. Bakit bahay ng kasinungalingan ang inyong palabas? Why is it House of Lies? Can you explain this to me? Siguro kasi lahat ng characters dito may tinatago. Kaya ang aabangan ng viewers dito, every week may mabubunyag na mga secrets. Sikreto sa buhay. Yes. Parang sa simula kasi parang dinidepict yung families perfect, ganyan. Pero sa likod ng family na yan, ang daming biyak at kasinungalingan. Habang nagsasalita ka, di ba? Ganyan naman talaga ang buhay. Lahat naman tayo, kahit papaano, meron talagang itinatagong para lamang sa atin. Anong iniisip mo, Kokoy? Meron? Hindi ko alam kung ano yung word na sinungaling, Tito Boy. Wala sa bokabularyo ko kasi. Bakit? Actually, in-offer sa akin. Sabi ko, hindi ko kaya gawin kasi lies eh. Parang, hindi ko kaya. Okay. Oo. Dahil busilak ang iyong... Hindi. No, but I would understand because, may mga tao na relative ang lahat. Minsan, may mga tao na hindi na alam kung kailan sila nagsisinungaling. May mga tao na naniniwala sa kasinungalingan. May mga tao na who cannot differentiate what is true from what is not, di ba? Anong klaseng mga sinungaling kayo dito sa House of Lies? Anong klaseng sinungaling? Ang karakter mo, Mike, dito sa House of Ako po Lies. dito si Paolo. May mga kasinungalingan din siyang tinatago. Actually, siya yung isa para sa akin na may pinakamabigat na tinatagong kasinungalingan dahil nakikita naman natin sa trailer na nagkaroon siya ng relationship with Chris Bernal, kay Beauty, na hindi niya sinasabi dun sa character ni Beauty na may
May Pwede ko pasok. ba sabihin? Oh, yun, no? May pasok. Yun Ang naman. kasinungalingan Oo. na meron ka dito sa House of Lies, may kinalaman sa relasyon. Yes, yes. Aabangan natin yan. Kung ikaw, anong klaseng kasinungalingan meron ka dito? Tito Boy, actually, sa ngayon, sa mga kinukuha na namin Tito Boy, wala pa Tito Boy. Pero ang sure ako, marami akong nalalamang kasinungalingan, pero feeling ko hindi ako paniniwala. Mahihirapan ka dahil sabi mo nga, medyo hindi ka makarelate. Hindi mo alam kung anong sinungaling. Aabangan namin yan. Martin, ikaw. Si Edward naman dito, wala siyang intensyon makasakit sa iba. Hindi siya sinungaling sa iba. Actually, truthful siya dito Pero sinungaling siya sa sarili niya. Okay. Kasi may mga feelings siyang hindi ina-admit because of restrained emotions. Dahil dito yung character niya is the underdog. Parang siya yung laging hindi favorite. Laging second best lang What is siya. his name? I'm sorry, your character. Edward. Siya, Si Edward ba naniniwala? Siya ang Kapatid, kuya ko. kapatid. Naniniwala ba si Edward sa kanyang kasinungalingan? Hindi niya tinatanggap. Kunwari may feeling siya sa isang tao, parang for him, wala, talo ako dito kasi makukuha na naman to ni kuya. Parang pinangungunahan niya, parang sinashrug away niya yung feelings niya. Ito tanong sa inyo. You are 3 awarded actors. Tama ko, no? PMPC, you have that Asian Academy Creative, you have Urian, whatever. You're awarded actors. Gaano kahalaga sa inyong awards? Ako naman, Tito Boy, to be honest, na-nominate pa lang ako. Tapos nagkaroon lang ako ng award before sa Korea. Okay. Pero mga 15 or 20 years ago. Hindi, oo. My research is wrong. Kaya, I thought you won PMPC ba? Star Awards? na-nominate lang po. Na-nominate lang. Idadating yan. We said it will happen. Yeah. Okay, but how important are awards to you? Pag gumagawa ka kasi ng movies dito ba, hindi mo iniisip naman yung awards. Ginagawa mo lang talaga yung best Bonus mo. lang yung award. Bonus lang siya kasi hindi ka naman parang gagalingan ko for the award. Hindi ganun eh. Correct. Lagi mo naman kasing ginagalingan sa lahat ng ginagawa mo kung love mo talaga yung Pero pag acting. nangyayari ng awards, malaking bagay. di ba? Malaking bagay kasi parang may validation na parang tama pala itong Ginawa mo. tinatahak. Tama. Ikaw, Koy. Tama. Asian Academy. I mean, hindi naman basta-basta lamang. Opo, Tito Boy. Siyempre, na-recognize Tito Boy. Malaking bagay siya dahil na-happy ako at yun nga, tama yun, may nababalidate. At sa pamilya ko, Tito Boy, napapatunayan ko rin na sa tamang track ako. Parang gano'n siya. Ang pag-arte ba ay isang uri ng pagsisinungaling? Or babaligtarin ko, is lying a form of acting? I guess. Yeah, definitely. Kasi katulad nga ng, syempre yung mga anak ko, bata pa. Kapag ina-explain ko sa kanila kung ano yung trabaho, it's like pretending to be someone else. For example, sabi ko sa anak ko, ikaw, nagpe-pretend ka minsan bilang wolf, dog, cat. Ako naman nagpe-pretend ako to be someone else. Okay, so dinala mo yung lying doon sa pretending. Yes. Sabi nga ni Aling Meryl Streep, pretending is not just play. It is imagined possibility. It is a life skill. We do it every day. Correct. Di ba? Ang dakilang Meryl Streep. Okay, pag-usapan natin ng ilang mga, hindi naman kontrobersiya, but ilang mga bagay na napapag-usapan tungkol sa inyo. Like you, Mike, for example. We've never seen you post a photo of your wife. Yeah. Is that because she wants it that way, or is it your decision? It's our choice. It's your choice. Our choice. It's my choice and also choice ng Dahil, wife ko. I mean, for somebody as public as you are. Actually, nagtatrabaho ako sa showbiz, pero very private yung buhay ko. Yung wife ko naman, hindi rin siya nasa showbiz. So, Pinag-usapan ito. pinag-usapan, even before the wedding, even nung kami palang dalawa, kasi hindi rin naman public figure yung asawa ko. So, sa amin, wag na lang. Especially now yung security. I think, to be honest, 5 or 10 years from now, bibilin mo na yung security ng tao. Ako, I totally get that. Klaro lamang po yung aking sinabi kanina, hindi totoo. What's the name of your wife? I'm sorry. Ayun po. Eileen? What's the name of your wife? I'm sorry. Chris. Chris, sorry ha. Biro lamang po yung kanina. I was just trying to make latag yung aming pag-uusapan ng kasinungalingan. Hindi ho kami nagkita, hindi ho kami nag-away. Di ba? Hindi po totoo yan. Kokoy, ang tanong ng marami ay, again, this is a byproduct of you being public.
bakit wala ka pang girlfriend? Ba't hindi pa nasusundan? Oo nga, Tito Boy. Actually, parang dito ako sa Fast ko nag-update ng love. Correct. Oo nga eh. Kaya Parang inaabangan yan eh. Parang hinihintay talaga. Oo. Ninyo ba? Hindi, inaabangan talaga namin. Inaantay namin. Hindi pa talaga, Tito Boy. Ewan ko, this 2026, wow. Hindi Oo. natin masabi, Tito Boy. Oo, ako, hindi naman ako naghahanap. Di rin naman ako tumatanggap. Pero pag dumating, hindi ka tatanggi. Akin na. Pero wala naman, Tito Boy. Siguro yung naka-ano lang talaga, focus lang talaga sa goal ngayon. Kung ano man yung gusto kong gawin. Sarap pakinggan, di ba? New Year na New Year. Martin, you did this play with sila June, di ba? Yes, Atlanta? Anino Sa Likod ng Buwan. Fantastic. I will be very honest, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong mapanood dito. But people talked about it because it was daring. It was a daring role. You had love scenes, you kissed on stage. Wow, I mean, what's next? Would you do frontal nudity? In sa I mean, like movie, in a material like Equus, for example. siguro sa film hindi, tapos TV hindi hindi naman man pwede. hindi Pero pwede, sa play, if yung material maganda. Actually doon sa play may konting may konting part to na napakita ko ng konti. Oo, yung nag-frontal ka. Gabayan po ang mga bata dahil maselan ang aming pinag-uusapan. Dahil kailangan din at may tiwala ka sa iyong direktor at ang material called for it. Because yung pwede ko ba sabihin yung S-word? Yung sex Okay. is important. Yung doon sa Anino sa Likod ng Buwan, yung sex is a form of weapon. So very kailangan. important yung sex Oo. doon sa storya. Hindi ka nilamig? Medyo hindi pag nandun ka na Hindi nakakakaba? nakakakaba ng yung bago ko gawin, nakakaba na parang feeling mo kasi ang daming nanonood sa At ang lapit. Yes, pero pag nandoon ka na mismo, parang may sarili ka na mundo eh. Parang dilim na lang lahat. Parang nandoon ka na sa mundo ninyo. Tapos 3 characters lang kami for the whole play. So parang isipin mo 1 hour 45 minutes, mafe-feel mo na ikaw na talaga yung character. One long journey siya. Would you do it, Mike? The stage play po? Yeah, I mean nudity, for example. Oh, caught off guard. Sa stage play, yeah, probably, yeah. Okay. Stage play din dahil hindi na sa film, hindi na re-record. Is that where you're coming from, guys? I guess, yeah. Parang gano'n. Mas madaling I don't know, correct me if I'm wrong. Parang mas madaling i-explain, for example, kapag naglakihan na yung mga... Lagi ko iniisip yung family ko. Which is good. Diba? Which is tama. Kapag oo. kapag i-explain ko sa mga anak ko, sabi ko, nagkaroon ng frontal nudity si daddy sa pero walang pruweba. Walang video. Safe space naman okay. ng Safe space theater. kasi ang theater eh. No, at saka ang sinasabi mo rin ay kapakanan ng mga bata. Yes. I don't know one day na hindi tama, hindi nasa konteksto ang pagkapaliwanag sa mga anak ko kung bakit meron akong hubad na video or literato. Oo. And which I think is a very good point of view. Pero personal personal interpretation ko dun sa mangyayari. Kasi bilang ako, tatay, may hirapan ako i-explain. Tama. Sa ibang aktor naman na gumagawa, I have nothing against them. Kung kaya nilang i-explain sa kanila, go ahead. In other words, you're not imposing this on anyone. Yes, correct. Ikaw, Koy, I know you did a daring movie in the past, but would you do something like this, as daring, as bold as that play? Kung kailangan, Tito Boy, dun sa play at talagang gusto ko yung material, bakit hindi naman? Tito Okay. Boy? Oh, willing. RD, labasan natin yung kontrata. Okay, May next play tayo. House of Lies, that's January 19. Sa ating magbabalik po, we're going to play a game called Truth or Lie. Okay. At ito talaga ang gusto kong itanong. Ang pagtatago ba ng katotohanan ay isang uri ng pagsisinungaling? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back in the show. Kasama ho natin si Mike Martin and Kokoy. Unang-una, maraming salamat, Kokoy, for doing Ateng. Yes, Tito Boy. Dito Thank to you talaga. Thank you po, thank you. Napanood yun, hindi, no? Hindi ko rin napanood. Sayang. Thank Yung you, stage Tito play Boy. mo to, no? Yes, sana magkaroon Highlight sa tayo. Tito Boy ng 2025 ko. Talaga. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon ma-repeat. Yes. I produced it. Oo. Thank you for doing the play. How well do you lie? Paniwalaan mo. Hindi, I mean, gaano kayo kagaling magsinungaling as people? May mga times, ito aminin ko, may mga times na tinatago ako, syempre sa asawa ko, ganyan. Pero lagi ako nahuhuli.
nahuhuli niya So ako. you're a bad sa- liar. I don't know, kasi kapag sisinungaling ako, di rin ako nagbabakil eh. Straight ako magsalita kapag sisinungaling eh. Kaya, for example, minsan sa script may nakasulat, ito kasi yung ano, sabi ko, ganyan ba talaga magsinungaling? Kasi kapag ako nagsinungaling, magsasalita lang ako. Dire-diretso. Dire-diretso, tas okay lang, kalmado. Pero siguro, dahil kilala ako ng wife ko, nagre-research na. Talo ka doon. Wala na, may ebidensya na huli, sabi ko. Ikaw, Martin. Ako, Tito Boy, takot kasi ako sa confrontation. So, may tendency ako na kung pwedeng hindi na lang sabihin para less yung away o yung gulo, ganyan. So, Right. hindi ko lang sure kung kasinungalingan ba yun. Kasi, yun nga, pag tinago mo ba yung katotohanan, ewan ko, not sure. Okay, we'll talk about that later. Ikaw, Coy. How well do you lie? Sinungaling ka eh. Hindi ba? Hirap ka, Hirap ako sinungaling. ito, kabado ako eh. Parang hindi ko kayang panindigan. Okay. So, feeling ko minsan pa nagsinungaling ako, ay, ayos, pero pinaprank pala ako, alam pala, kasi mukha akong ewan pa nagsasalita. Okay. Mamaya susubukan natin. Truth or lie tayo. Mike, ito po ang truth or lie fast talk version. Okay? Mike, truth or lie? Truth. Good looks, good acting. Good acting. Leading man o character actor? Character actor. Koy, mainstream, indie. Both. Wholesome, daring. Daring. Waiting or searching? Searching. Martin, pogi, brainy. Pogi. Good boy, naughty. Good boy. Roll, talent fee. Roll. Sa inyong lahat, truth or lie, hindi nabayaran sa isang project. Truth. Nabayaran kita, ha? Nakatingin si Coco sa akin. Malit nga lang ako yung talent. Pero bayad yan. Truth or lie, nahuli na ng pulis. Truth. Enforcer yun sa akin eh. Alam ba yun? Truth or lie, nag-blackout sa kalasingan. False. False. Ano? Truth. Truth or lie, hindi sumasagot sa group chat. Truth. Hindi nagbe-brief sa bahay. Truth or lie? Truth. Lie. Sarap eh. Lie. Truth or lie, gumamit ng dating app. Lie. Lie. Truth or lie, niloko ng karelasyon dati. Lie. Truth. Dati. Truth. Truth or lie, nanloko sa karelasyon. Truth. Truth. Huh? Huh? Truth or lie, may artistang muntik makasuntukan. Lie. Truth. Ang sarap i-follow up, no? Truth or lie, may artistang ayaw makatrabaho. Truth. Meron bang wala? Lie. Wala. Sinungaling. Sinungaling ito. Truth or lie, naniwala ako, napakagaling ha. Truth or lie, may nakarelasyon na artista. Truth. Lie. Lie. Oo nga pala. Sabay-sabay natin. Truth nga pala. Lights on or lights off? Lights on. Lights off. Off, on. On. Wow. Happiness or chocolates? Happiness. Happiness, lagi. Best time for happiness and chocolates. Anytime. After taping. After taping. Complete this. Mike, ang taong sinungaling ay... Oh. Sinungaling. Ang taong sinungaling ay kurakot. Ang taong sinungaling ay... Ano na? Ganda. Ang sinungaling ay nagsasabing on the way na siya. Ang lalim. Pwede mo ako titigan dyan. Ang taong sinungaling ay... Takot. Oh, yeah. Lagi, no? Totoo yun. Subukan nga na, doon sa katanungan, ang pagkukubli ba, ang pagtatago ba ng katotohanan is tantamount to lying? Pagsisinungaling ba yun? Guilty kasi ako, Tito Boy, so hindi ko rin talaga No, pero alam. isipin mo nga. Ako pinag-iisipan ko din yan kanina na parang, kasi meron tayong tinatago ng mga bagay dahil ayaw nating makasakit. Halimbawa, mga examples lamang ito, hindi ako nakapasa ng exams or ng board exams or itinago ko yan sa aking mga magulang, halimbawa lang, dahil ayoko sila masaktan. Is that lying? Kasi anything na hindi katotohanan ay kasinungalingan. Pero ito'y kinubli mo lamang, itinago mo lamang ang katotohanan. Siguro white lie. May good Okay. intentions but still a lie. Your thoughts, Mike? Ang tanong ko lagi dyan, Tito Boy, tinanong ka ba?
Oo. Kasi kung tinatago mo lang naman, pero hindi ka tinatanong, hindi ka pa nagsisinungaling. Oo. Pero kung Tinanong ka na. tinanong ka na, tapos tinago mo pa rin or nagsinungaling ka na, yun, nagsinungaling ka na. For example, hindi naman porket tinatago mo yung katotohanan, nakakagawa ka na ng mabuti. No, magbigay tayo ng mga examples. Halimbawa, bago ka sa isang community, hindi mo sinabi na anak ka sa labas. O di kaya hindi mo sinabi na ikay isang ampon. Is that equivalent? Is that tantamount to pagsisinungaling? Di ba? Because you're protecting your space Kailangan- also. hindi Di ba? May ganun eh. Privacy yun. Napaka-nuanced kasi nung tanong actually na hindi lahat, you want to survive. It becomes a tool for you to survive. Ano ang pinakamalaking kasinungalingan na ginawa niyo sa buhay? Para talaga to confession room. Oo nga eh. Parang wala akong pasok. Kokoy, ikaw. Parang kulang Ano yung ang oras ng pinakamalaki? Oo eh, message But ko Tito the Boy. first thing that comes Message to ko. mind. Kasi hindi naman kasi nalingan yung pangungupit ng bata naman. Oo. Tumakas siguro. Tumakas. Oo. Dahil bawal umalis. sa Bawal bahay. umalis, pero bumalik ulit, di naman nahuli. Okay. Mike, ikaw. Parang Ako siguro yung lagi lang ako nagtatago dati sa mama ko na umaalis ako para kitain yung mga kaibigan ko. Okay. Para lang Oo. to be honest, para lang mag-computer, that's it. Oo, ganun din. Oo. ganun naman. Martin, ikaw. Ako siguro tuwing sasabihin ko yung I'm okay, kahit hindi ako okay. Oo. Why is it? Kasi Because, parang defense mechanism mo na para to survive, para labanan yung problema, kailangan paniwalaang okay ka. So kahit hindi ka okay, sasabihin mo okay ako. tama. And also, there are people who don't want others to fuzz over them. Diba? So you pretend to, okay ako, kahit hindi okay. Anong hindi nyo mapapatawad? Mabilis lang na kasinungalingan. Cheating. cheating. Yung nahuli mo na sinungaling pa rin. Oo, yun, mahirap yun. Yeah. Invite everybody to House of Lies. Parang si Kokoy, ang lalim-lalim ng iniisip. Ganda eh, ganda ng usapan eh. Ngayon na ako na ganito, yung mga ano. Pero mas maganda- Ganito ba ang magiging reaction namin pag pinanood namin ang House of Lies? Mapapakapit kay Tito Boy sa mga katabi ninyo. Yes. Saan natin? Go ahead. Yun po, House of Lies, panoorin nyo po sa GMA Afternoon Prime at 3:20 p.m. Yes, ngayon January 19 na po yan. Yeah, Mike? Sana po panoorin nyo bago po mag-fast talk Yan. with Tito Boy Abunda. Alam mo, Mike, dali. May sasabihin lang ako sa'yo. May sasabihin lang ako kay Mike. Araw-araw kasi sa buhay natin, madalas namimili tayo kung anong tama at mali. Maraming salamat. Nagbibiro lang ako, Mike. Akala ko meron doon. Ayun na naman pa. Bye for now. God bless.